Hindi kulog ang narinig niya. Iba ito. Mas manipis, mas desperado. Isang mahinang iyak na pilit nilalabanan ang walang tigil na pagbuhos ng ulan at ang dumadagundong na langit. Napahinto si Mia sa gitna ng pagkakalkal sa basurahan. Binitawan niya ang hawak na bakal at pinakiramdaman ang paligid. Ang madilim at maputik na eskinita sa tondo ay tanging nililiwanagan lang ng saglit na pagguhit ng kidlat. Narinig niya ulit. Hindi siya maaaring magkamali. Iyak iyon ng isang sanggol. Sinundan niya ang tunog. Ang bawat hakbang ay mabigat sa putik. Dinala siya nito sa likod ng isang abandonadong gusali kung saan nakatambak ang mga lumang karton at basura. At doon, sa ilalim ng isang sira-sirang yero, nakita niya ang isang kahon. Isang basang-basang karton na nanginginig. Nanginginig din ang mga kamay ni Mia habang dahan-dahan itong lumalapit. Kasabay ng malakas na kulog, marahan niyang binuksan ang takip ng kahon. Natigilan siya. Nanlaki ang kanyang mga mata at nanikip ang kanyang dibdib. Hindi isa, hindi dalawa. Tatlong maliliit na sanggol, magkakasiksikan sa loob, nababalot lamang ng manipis at maruming basahan. Ang kanilang mga mukha ay namumula sa ginawa't gutom. Ang kanilang mga iyak ay tila mga punyal na tumusok sa puso ni Mia. Sa isang iglap, bumalik ang lahat. Ang imahe ng isang maliit na batang babae na may mahigpit na kapit sa malamig na rehas ng isang ampunan. Ang tunog ng papalayong sasakyan, ang parehong ulan na tumatama sa kanyang likod. Pero walang sino mang bumalik para sa kanya. Isang mas malakas na iyak mula sa isa sa mga sanggol ang pumunit sa masakit na alaala. Ikinurap ni Mia ang kanyang mga mata. Pilit iwinawaksi ang multo ng kahapon. Hindi ito tungkol sa kanya. Hindi ngayon. Sinong walang kaluluwa ang gagawa nito? Bulong niya sa hangin. Walang pag-aalinlangan. Hinubad niya ang kanyang kupas at basang jacket at maingat na ipinantakip sa kahon. Sa bawat pag-ihip ng malamig na hangin, naramdaman niya ang panunuot nito sa kanyang balat. Ngunit hindi niya ininda. Ang tanging mahalaga ay ang tatlong buhay sa loob ng karton. Maingat niyang binuhat ang kahon. Mabigat ito, pero mas mabigat ang nararamdaman niyang responsibilidad. Naglakad siya pabalik sa kanyang munting barong-barong na gawa sa pinagtagpi-tagping yero at kahoy. Ito ang kanyang munting mundo, ang kanyang kanlungan. Ngayon, magiging kanlungan na rin nila ito. Sa loob, sa liwanag ng isang gasera, isa-isa niyang inilabas ang mga sanggol. Nanginginig pa rin sila sa ginaw. Kumuha siya ng malinis, kahit na luma. Nakumot at maingat silang binalot. Pinagmasdan niya ang kanilang mga mukha. Magkakamukha, ngunit magkakaiba. Ang isa ay tahimik, tila pinakiramdaman ng lahat. Hinawakan ni Mia ang maliit nitong kamay. Para sa'yo, bulong niya. Ikaw si Kai, dahil sa kabila ng lahat, nanatili kang kalmado. Ang pangalawa naman ay may malakas na iyak. Tila isinisigaw ang lahat ng sama ng loob sa mundo. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi ni Mia. Ikaw naman si Leo. Ang tapang ng iyak mo, parang leon. At ang pangatlo, ang pinakamaliit sa kanila, ay tila isang mandirigma. Nakakuyom ang maliliit nitong kamao. At ikaw, bunso, sabi ni Mia habang hinahaplos ang pisngi nito. Ikaw si Jack, lalaban ka, alam ko. Kai, Leo, at Jack. Sa pagbigkas ng kanilang mga pangalan, naramdaman ni Mia ang isang kakaibang koneksyon. Hindi na sila mga sanggol na napulot lang sa basura. Sila ay sa kanya na ngayon. Tumingin siya sa labas, sa walang tigil na pagpatak ng ulan, sa yero nilang bubong. Hinawakan niya ang kamay ni Kai, at sa kanyang isip, nangako siya sa kanilang tatlo. Hindi ko kayo iiwan, pangako. Ngunit ang pangako ay hindi sapat para punan ang kumakalam nilang mga tiyan. Kailangan nila ng gatas,
agad. Kinapa ni Mia ang kanyang bulsa. May iilang lukot na pera pa siyang natitira. Huling pera na niya yon para sa linggong ito. Walang alinlangan, kinuha niya ito. Babalik agad si Mama. Bulong niya sa mga sanggol na nagsisimula ng humimbing. Mabilis siyang lumabas. Sinuong ang ulan patungo sa pinakamalapit na sari-sari store. Bumili siya ng gatas at ilang gamit pa. Habang naglalakad pabalik, isang mainit na pakiramdam ang bumalot sa kanya. Sa unang pagkakataon, sa napakatagal na panahon, mayroon siyang inuuwian. Mayroon siyang pamilya. Ngunit habang papalapit siya sa kanyang barong-barong, natigilan siya. May nakita siyang 2 anino ng lalaki, nakatayo malapit sa kanyang tinitirhan. Tila may hinahanap. Hindi sila taga roon. Alam niya. Kabisado niya ang bawat muka sa lugar na yon. Biglang kumabog ng malakas ang kanyang dibdib. Isang matinding takot ang gumapang sa buo niyang katawan. Para ba sa kanya sila? O para sa mga bata? Hindi na mahalaga. Mahigpit niyang niyakap ang biniling gatas. Walang lingon likod. Tumakbo siya palayo. Pabalik sa madilim at basang gabi. You're all fired. Walang emosyon sa boses ni Michael Salazar. Malamig. Pinal. Tumingin siya sa 5 executive na nakaupo sa harap niya sa loob ng malawak na boardroom. Ang kanilang mga mukha ay puno ng gulat at hindi paniniwala. Ngunit wala itong epekto sa kanya. Sir, please. Nagsimulang magmakaawa ang isa. Itinaas lang ni Michael ang kanyang kamay. Isang senyales na tapos na ang usapan. Get out! Isa-isang tumayo ang mga ito. Walang nagawa, kundi ang lupi-luping lisanin ang kwarto. Para kay Michael, isa lang itong ordinaryong araw. Mga numero sa papel, mga empleyadong hindi umabot sa target, mga desisyong kailangang gawin. Ganito na ang buhay niya sa loob ng 1 taon. Maayos, kontrolado, at walang puwang para sa puso. Bumalik siya sa kanyang opisina, isang malawak na espasyo na may tanawin ng buong Makati. Umupo siya sa kanyang mamahaling leather na upuan at napabuntong hininga. Dito, sa katahimikan ng kanyang opisina, nawawala ang maskara ng walang pakialam na CEO. Ang mga mata niya ay napako sa nag-iisang picture frame sa kanyang lamesa. Isang larawan ng isang magandang babae na may matamis ng ngiti. Ang kanyang asawa, si Catherine. 1 taon. 1 taon na mula nang gumuho ay ang kanyang mundo. 1 taon mula nang sabihin sa kanya ng mga pulis na ang sinasakyan ni Catherine, kasama ang kanilang 3 bagong silang na anak, ay nahulog sa isang bangin at nasunog. Walang nakaligtas. Simula noon, ibinaon niya ang sarili sa trabaho. Ito na lang ang tanging paraan na alam niya para makalimot. Isang tunog mula sa kanyang laptop ang pumukaw sa kanyang pag-iisip. Isang email notification. Binuksan niya ito nang walang gana. Inaakalang isa na namang business report. Ang subject, Salazar. Napakunot ang kanyang noo. Ang nagpadala ay isang anonymous na email address. Binuksan niya ang email. Wala itong masyadong laman. Isang litrato at isang maikling pangungusap. Napatitig siya sa litrato. 3 sanggol. Magkakatabi. Ang isa sa kanila ay may maliit na nunal sa ilalim ng kaliwang mata. Katulad ng nunal ni Catherine. Naramdaman niya ang biglang pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Tila may humaplos na kuryente sa buo niyang katawan. Ang kanyang mga mata ay bumaba sa pangungusap sa ilalim ng litrato. Ang mga tagapagmana mo ay buhay. Paulit-ulit niyang binasa ang mga salita. Nanuyo ang kanyang lalamunan. Ang kanyang mga kamay na laging pirmis sa pagpirma ng mga kontrata ay nagsimulang manginig. Hindi. Imposible. Pero habang tinititigan niya ang mga mukha sa litrato, isang damdamin ang unti-unting pumalit sa pagtanggi. Isang damdamin na matagal na niyang ibinaon. Pag-asa.
Dali-dali niyang tinawagan ang kanyang ama, si Don Ricardo Salazar. "Dad," halos mautal niyang sabi, "I need to see you. Now." Sa mansyon ng mga Salazar, ipinakita ni Michael ang email sa kanyang ama. Pinagmasdan ni Don Ricardo ang laptop at isang ekspresyon ng pag-aalala ang gumuhit sa mukha nito. "Anak, ano ito?" tanong nito sa mahinahong boses. "Maaring panloloko lang ito. Isang masamang biro." "Look at the baby, Dad. Yung nunal. It's Catherine's mark." Giit ni Michael. Ang boses niya ay puno ng desperasyon at pananabik. "They're alive. My sons are alive." "Michael, huminahon ka," sabi ni Don Ricardo. Ipinatong ang kamay sa balikat ng anak. "Kung totoo man ito, kailangan nating mag-ingat. Isipin mo ang maaaring idulot nitong eskandalo sa kumpanya, sa pangalan natin." Ngunit sa unang pagkakataon, hindi nakinig si Michael sa payo ng kanyang ama. May iba siyang narinig sa boses nito, isang bagay na hindi niya maintindihan. Pag-iingat ba o paghadlang? "I don't care about the company." Matigas na sagot ni Michael. "I will find my sons." Kinabukasan nagpatawag si Michael ng isang emergency press conference. Hinarap niya ang daan-daang kamera at mamamahayag. Ang kanyang muka ay seryoso at determinado. 1 taon na ang nakalipas. Panimula niya, ang boses ay umalingaw-ngaw sa buong silid. 1 taon kong pinaniwalaan na wala na ang aking mag-iina. Ngunit ngayon, mayroon akong dahilan para maniwala na ang aking 3 anak na lalaki ay buhay. Nagkaroon ng bulungan at pagkakagulo. Kaya naman, pagpapatuloy niya, tinitingnan ang bawat kamera na para bang hinahanap niya ang isang partikular na tao. "Nag-aalok ako ng gantimpalang 50 milyong piso sa sino mang makapagbibigay ng impormasyon na magtuturo sa kinaroroonan ng aking mga anak." Isang nakabibinging katahimikan ang pumalit sa gulo. At para sa taong kumupkop sa kanila, dagdag ni Michael, ang kanyang boses ay naging matigas na parang bakal. "Isasaulin niyo sila sa akin o hahanapin ko kayo kahit saang sulok pa kayo ng mundo magtago." Pagkatapos ng press conference sa isang pribadong silid, kinuha ni Don Ricardo ang kanyang cellphone. Nag-dial siya ng isang numero. Nahanap na niya ang mga bata. Malamig na sabi niya sa kabilang linya, "Siguraduhin niyong hindi sila magkikita." Huminga siya ng malalim bago ibigay ang huling utos. Burahin ang lahat ng bakas. 2 araw na silang nagpapalipat-lipat. Ang pagtulog ay luho na hindi kayang abutin ni Mia. Ang bawat ingay sa gabi, bawat sulyap ng estranghero sa umaga, ay nagpapakaba sa kanya. Nakatago ngayon si Mia sa isang sulok ng maingay na karinderya, malayo sa tondo. Ang 3 sanggol ay mahimbing na natutulog sa loob ng isang malaking bayong na maingat niyang inilagay sa tabi niya. Nag-order siya ng kape para lang magkaroon ng dahilan na manatili sa loob para makasilong sa init ng araw. May isang lumang telebisyon sa itaas ng pinto. Nag-iingay ng balita sa umaga. Hindi ito pinapansin ni Mia. Ang kanyang buong atensyon ay nasa pag-igting ng kanyang mga kalamnan. Laging handang tumakbo. Ngunit isang pangalan ang biglang kumuha ng kanyang pansin. Ang kilalang business tycoon na si Michael Salazar. Napatingala si Mia sa TV. Isang lalaking nakasuot ng mamahaling suit ang nasa screen. Ang mukha nito ay seryoso, malamig, at makapangyarihan. Ito ang tipo ng tao na iniiwasan ni Mia sa buong buhay niya. At pagkatapos, ipinakita ang larawan ng 3 sanggol. Ang kanyang mga sanggol, sina Kai, Leo, at Jack. Nabitawan ni Mia ang hawak na baso. Buti na lang at plastic ito. 50 milyong piso, sabi ng reporter sa TV. Ang inaalok na pabuya ni Mr. Salazar para sa kanyang 3 nawawalang anak.
50 milyon. Halos hindi makahinga si Mia. Ang halagang iyon ay hindi niya kayang isipin. Ang halagang iyon ay kayang bumili ng isang magandang bahay, masasarap na pagkain, at isang kinabukasang hinding-hindi niya maibibigay sa mga bata. Dapat ba? Dapat niya bang isauli ang mga bata? Ito ang tama. Ito ang nararapat. Pero, habang tinititigan niya ang mukha ni Michael Salazar sa screen, ang mga mata nitong walang kabuhay-buhay, naramdaman niya ang pamilyar na takot. Ganyan ang mga mayayaman. Para sa kanila, ang lahat ay negosyo. Ang mga anak ba ay tagapagmana lang? Hindi ba sila mga batang kailangan ng yakap at pagmamahal? Naalala niya ang sarili niyang nakaraan. Ang pangakong binalikan, ngunit hindi tinupad. Paano kung ganito rin ang mangyari sa kanila? Hindi. Poprotektahan niya sila. Isang lalaki sa kabilang mesa ang nakatingin sa kanya. Pagkatapos ay sa TV. Tapos ay pabalik ulit sa kanya. Ang mga mata nito ay nanlaki sa pagkilala. Naramdaman ni Mia ang panlalamig ng kanyang buong katawan. Tumayo ang lalaki at malakas na sumigaw. Itinuturo siya. Siya yun, yung nasa TV, yung kidnapper. Lahat ng tao sa karinderya ay napalingon sa kanya. Sa isang iglap, ang lugar na kanina'y kanlungan ay naging isang kulungan. Walang oras para mag-isip. Binuhat ni Mia ang bayong. Tumakbo siya. Habulin niyo! Sigaw ng isang tao. Lumabas siya sa pinto at sinalubong siya ng magulong palengke. Ang mga sigaw ay sumusunod sa kanya. Bawat mukha na nakikita niya ay tila isang kaaway. May mga kamay na sumusubok umabot sa kanya, mga katawang humaharang sa kanyang daan. Itinulak niya ang mga paninda. Nakipagsiksikan siya sa mga tao. Ang tanging naririnig niya ay ang malakas na kabog ng kanyang dibdib at ang mahinang pag-iyak ng mga bata mula sa bayong. Nakarating siya sa isang terminal ng bus, humihingal, pagod, at wala nang mapupuntahan. Napapalibutan na siya. Ang mga tao ay papalapit. Ang kanilang mga cellphone ay nakatutok sa kanya. Ito na ang katapusan. Niyakap niya ng mahigpit ang bayong. Ipinikit ang kanyang mga mata. Handa na sa pinakamasama. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, isang kamay ang humawak sa kanyang braso. Matatag, ngunit hindi marahas. Bago pa siya makasigaw, hinila siya nito patagilid. Papasok sa isang kurtinang gawa sa maliliit na kabibe. Nawala ang ingay, napalitan ito ng katahimikan at amoy ng nilulutong pagkain. Nasa loob siya ng isa pang maliit na kainan. Sa harap niya ay isang matandang babae. Ang mga mata nito ay hindi mapanghusga. Puno ito ng awa at pag-unawa. Halika! Mahinang sabi ng babae. Isinasara ang kurtina sa likod nila. Dito ka muna magtago. Ang pangalan niya ay Aling Lourdes. Iyon ang unang bagay na sinabi niya kay Mia matapos siyang bigyan ng isang basong tubig at isang mainit na sabaw. Dinala siya ni Aling Lourdes sa isang maliit na kwarto sa likod ng kanyang karinderya. Simpleng kwarto lang yon. May isang papag at isang maliit na aparador. Pero para kay Mia, para itong isang palasyo. Ligtas sila dito. Salamat po, sabi ni Mia. Ang boses ay nanginginig pa rin. Hindi ko po alam kung paano kayo pasasalamatan. Ngumiti lang si Aling Lourdes. Isang ngawsang ngiti na tila kayang kumalma ng kahit anong bagyo. Kumain ka na muna. At ang mga anghel na ito, sabi niya, sumisilip sa 3 sanggol na mahimbing na ulit na natutulog. Mukhang kailangan din nila ng kapayapaan. Sa sumunod na mga araw, ang maliit na kwarto ay naging kanilang mundo. Tinulungan ni Aling Lourdes si Mia sa pag-aalaga sa mga bata. Tinuruan siya kung paano magtimpla ng gatas sa tamang paraan, kung paano patahanin si Leo kapag umiiyak ito ng malakas, at kung paano pakalmahin ang lagnat ni Jack.
Sa bawat kilos ni Aling Lourdes, mayroong kahinahunan at karanasan. Tila sanay na siya sa pag-aalaga. Dahan-dahang nawala ang pader na itinayo ni Mia sa paligid ng kanyang sarili. Nagsimula siyang magtiwala. Sa umaga, tinutulungan niya si Aling Lourdes sa paghahanda ng mga lulutuin. Sa gabi, pagkatapos patulugin ang mga bata, nagkukwentuhan sila. Pero kahit kailan, hindi siya tinanong ni Aling Lourdes kung bakit siya tumatakbo. Tila naiintindihan na nito ang lahat ng hindi na kailangan pang magsalita. Isang gabi, habang mahimbing na ang lahat, nagising si Mia dahil sa isang masamang panaginip. Napanaginipan niyang kinukuha ni Michael Salazar ang mga bata. Ang mukha nito ay galit at walang awa. Napabangon siya. Humihingal. Niyakap niya ang kanyang mga tuhod. Pilit pinapakalma ang sarili. Sa liwanag ng buwan na tumatagos sa maliit na bintana, napansin niya ang isang bagay sa ibabaw ng aparador ni Aling Lourdes. Isang lumang album ng litrato. Dahil sa hindi maipaliwanag na kuryosidad, kinuha niya ito. Marahan niyang binuklat ang mga pahina. Mga lumang litrato, kupas na dahil sa panahon. Mga larawan ng isang mas batang Aling Lourdes. At sa isang pahina, natigilan siya. Isang litrato ng grupo ng mga nurse sa harap ng isang ospital. Nakangiti si Aling Lourdes sa gitna. Ngunit ang nakakuha ng kanyang pansin ay ang babaeng katabi nito. Maganda, may mahabang buhok, at may isang pamilyar na nunal sa ilalim ng kaliwang mata. Kinilabutan si Mia. Ang babae sa litrato, kamukhang-kamukha niya si Michael Salazar. Isinara niya ang album, nanginginig ang mga kamay. Sino si Aling Lourdes? Bakit niya tinutulungan si Mia kung may connection pala siya sa mga Salazar? Isang bitag ba ito? Napunta ba siya? Kasama ang 3 batang pinag-iingatan niya sa kamay mismo ng kaaway? Ang lahat ng tiwalang unti-unting nabuo ay gumuho sa isang iglap. Napalitan ito ng matinding pagdududa at takot. Narinig niya ang papalapit na mga yabag. Dali-dali niyang isinara ang album. Ang puso niya ay dumadagundong sa kanyang dibdib. Ibinalik niya ito sa aparador. Sa eksaktong pwesto kung saan niya ito nakita. Mabilis siyang humiga sa papag. Nagtalukbong ng kumot at ipinikit ang mga mata. Nagkukunwaring mahimbing na natutulog. Bumukas ang pinto. Pumasok si Aling Lourdes. May dalang isang basong gatas. Nakita niyang natutulog si Mia. Ngumiti ito ng bahagya. Inilapag ang gatas sa maliit na mesa at marahang inayos ang kumot sa balikat ni Mia. Matulog ka lang, anak. Bulong nito bago lumabas. Naramdaman ni Mia ang marahang paglalagay ng kumot at lalo lang siyang naguluhan. Ang kilos na yon ay puno ng pag-aaruga. Hindi yon kilos ng isang kaaway. Ngunit ang litrato, hindi niya iyon maaaring ipagwalang bahala. Kinabukasan, ibang Mia na ang gumising. Bumalik ang kanyang pagiging alerto at mapagmatiyag. Nakikipag-usap pa rin siya kay Aling Lourdes, ngunit meron ng distansya. Bawat ngiti, bawat salita ni Aling Lourdes ay sinusuri niya. Gusto na niyang umalis, pero saan siya pupunta? Bandang tanghali, habang nagpapatulog siya ng mga bata sa loob ng kwarto, may narinig siyang isang bagong customer sa karinderya. Boses ng isang lalaki. "Isang order ng mami," sabi nito. May kakaiba sa boses ng lalaki. Mababa at magaspang. Sumilip si Mia sa maliit na siwang ng pinto. Nakita niya ang lalaki. Malaki ang katawan nito. At kahit nakaupo, ang mga mata nito ay malikot. Tila sinusuri ang bawat sulok ng lugar. Naghain si Aling Lourdes ng pagkain. Pagkatapos ay kaswal na nagtanong ang lalaki. "Ale, may napansin po ba kayong babae na dumaan dito? Siguro mga kasing edad ko lang. May dalang 3 sanggol." Naramdaman ni Mia na huminto sa pagtibok ang kanyang puso. Nakita niya ang bahagyang paninigas ng likod ni Aling Lourdes, ngunit nang humarap ito sa lalaki, kalmado ang mukha nito. "Naku, iho,
Pasensya na. Masyadong maraming tao ang dumadaan dito araw-araw. Sagot ni Aling Lourdes habang nagpupunas ng mesa. Hindi ko na matandaan ang lahat ng mukha. Hindi sumagot ang lalaki, ngunit patuloy itong tumingin sa paligid. Mabilis nitong inubos ang pagkain, nagbayad at umalis. Sinundan ni Aling Lourdes ng tingin ang lalaki hanggang sa mawala ito sa kanto. Pagkatapos, ang kalmadong ekspresyon sa kanyang mukha ay biglang naglaho. Napalitan ito ng purong takot. Mabilis siyang pumasok sa kwarto. Ang mukha ay puno ng pag-aalala. "Mia," sabi niya. Ang boses ay mahina ngunit apurahan. "Kailangan na nating umalis. Ngayon na." Walang nangyayari. Ito ang salitang paulit-ulit na tumatakbo sa isip ni Michael habang nakatitig sa malaking mapa ng Pilipinas sa kanyang opisina. Puno ito ng mga pulang pin. Bawat isa ay tanda ng isang lead, isang posibleng lokasyon, isang tawag mula sa isang taong gustong makuha ang 50 milyon. Pero lahat ng yon ay walang patutunguhan. Mga maling impormasyon, mga taong sinusubukan lang ang kanilang swerte. Lumipas ang mga araw, ang pag-asang naramdaman niya noong una ay unti-unting napapalitan ng matinding pagkadismaya. Sa bawat paglubog ng araw, lalong lumalakas ang takot sa kanyang dibdib. Kumusta na ang kanyang mga anak? Ligtas ba sila? Sino ang babaeng kumuha sa kanila? Hindi niya na kayang maghintay lang. Kung hindi siya mahahanap ng kanyang pera, siya mismo ang hahanap. Pinakuha niya sa kanyang assistant ang lahat ng file tungkol sa aksidente ni Catherine. Mga police report, testimonya ng mga saksi, mga litrato ng nasunog na sasakyan. Binalikan niya ang lahat. Hinahanap ang kahit anong maliit na detalye na maaaring nakaligtaan nila. At doon niya nakita isang maliit na lamat sa perpektong kasinungalingan. Ayon sa report, ang pagkakakilanlan sa mga labi ay base sa dental records ni Catherine at sa circumstantial evidence na 3 sanggol ang kasama niya sa sasakyan. Ngunit wala ni isang saksi ang direktang nakakita sa mga katawan bago lamunin ng apoy ang sasakyan. Lahat ay nag-assume lang. Isang malamig na kuryente ang gumapang sa kanyang gulugod. Bakit hindi niya ito napansin noon? Masyado siyang bulag sa pagluluksa. Dinala niya ang kanyang mga natuklasan sa kanyang ama. Inaasahan niyang magiging kasing interesado nito, ngunit iba ang reaksyon ni Don Ricardo. "Michael, ano ang punto nito?" sabi ng kanyang ama. Hindi man lang tinitingnan ang mga papel na inilatag niya. "Ang nakaraan ay nakaraan na. Ang mahalaga ay hanapin natin ang mga bata ngayon." "Hindi mo ba naiintindihan, Dad?" Giit ni Michael. "May mali sa investigasyon. Parang minadali. Parang may gustong magtakip ng isang bagay." Tinaasan niya ng boses. Sino ang namamahala sa security ng sasakyan ni Catherine nung araw na yon? Biglang nagbago ang anyo ni Don Ricardo. Nawala ang kanyang pagiging kalmado. Napalitan ito ng pagiging depensibo. Isang maliit na ahensya lang yon. Matagal nang nagsara. Huwag mo nang isipin iyon. Ang biglaang pagbabago sa tono ng kanyang ama ay mas nagpatibay sa hinala ni Michael. Bakit ayaw nitong pag-usapan? "I want the name of the agency," matigas na sabi ni Michael. "Hindi ko na matandaan," sagot ni Don Ricardo. Medyo tumaas na rin ang boses. "Michael, itigil mo na ito. Sinisira mo lang ang sarili mo." Umalis si Michael sa mansyon na may mabigat na dibdib. Ang taong pinagkakatiwalaan niya sa buong buhay niya ay tila may itinatago sa kakanya. Pagbalik niya sa kanyang opisina, tumunog ang kanyang pribadong linya. Isang numero na hindi rehistrado. Nag-aalangan man. Sinagot niya ito. "Mr. Salazar?" Tanong ng isang matandang boses sa kabilang linya. "Sino to?" "Hindi na mahalaga kung sino ako," sabi ng lalaki. "Ako ang dating abogado ng pamilya ninyo. Tinanggal ako ng iyong ama 1 taon na
ang nakalipas. Makinig ka sa akin, iho. May dahilan kung bakit niya ako tinanggal. Napatayo si Michael. Anong ibig mong sabihin? Hindi aksidente ang nangyari kay Catherine. Bulong ng abogado. Imbestigahan mong mabuti ang St. Jude Mental Hospital. Marami kang matutuklasan doon. Pagkatapos ay ibinaba na ng lalaki ang tawag. St. Jude Mental Hospital? Anong kinalaman ng isang mental hospital dito? Nilapitan ni Michael ang larawan ni Catherine sa kanyang lamesa. Hinaplos niya ang malamig na salamin. Malalaman ko rin ang totoo. Mahal ko. Bulong niya. Ang kanyang boses ay puno ng bagong determinasyon para sa iyo at para sa ating mga anak. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan ng pribadong imbestigador na matagal na niyang kinuha. I have a new lead for you, sabi ni Michael. I want you to find out everything you can about St. Jude Mental Hospital. Specifically, sino ang head nurse nila 1 taon na ang nakalipas. Makalipas ang ilang oras, habang papalubog na ang araw, tumawag pabalik ang imbestigador. Sir, may nakuha na po ako, sabi nito. Medyo mahirap, dahil tila may nagtangkang burahin ang mga record niya. Pero nahanap ko. Naghintay si Michael, pinipigil ang kanyang hininga. Sir, ang babaeng tinutukoy ninyo na dating head nurse sa St. Jude Mental Hospital, ang pangalan niya ay Lourdes. Walang tanong, walang pag-aalinlangan. Nang sabihin ni Aling Lourdes na kailangan nilang umalis, sumunod agad si Mia. Ang takot na nakita niya sa mga mata ng matanda ay mas matindi pa sa sarili niyang takot. Totoo ang panganib. Naramdaman niya ito hanggang sa kaibuturan ng kanyang mga buto. Mabilis nilang iniligpit ang kanilang iilang gamit. Maingat na binuhat ni Mia si Kai at Leo habang karga naman ni Aling Lourdes si Jack. Sa dilim ng gabi, dumaan sila sa likod ng karinderya at tahimik na naglakad papalayo. Sumakay sila sa isang bus na patungo sa probinsya, sa isang lugar na hindi pamilyar kay Mia. Walang nagsasalita sa kanila sa buong biyahe. Ang tanging maririnig lang ay ang tunog ng makina ng bus at ang paminsan-minsang pag-iyak ng isa sa mga bata. Pinagmasdan ni Mia si Aling Lourdes. Ang mukha nito ay blanko. Nakatingin lang sa madilim na daan sa labas. Tila malalim ang iniisip. Ang pagdududa ni Mia ay bumalik. Mas matindi pa kaysa dati. Sino ba talaga ang babaeng ito na bigla na lang nagligtas sa kanya? At ngayon ay kasama niyang tumatakas. Madaling araw na sila nakarating sa isang maliit at lumang bahay sa gitna ng bukirin. Malayo sa kabihasnan. Tahimik. Dito muna tayo, sabi ni Aling Lourdes. Ang boses ay pagod. Ligtas tayo rito pansamantala. Pagkapasok sa loob, matapos niyang mailapag ang mga bata sa isang lumang higaan, hinarap na ni Mia si Aling Lourdes. Hindi na niya kaya ang katahimikan. Sino po ba talaga kayo? Tanong ni Mia. Ang boses niya ay mahina, ngunit puno ng diin. Bakit niyo po kami tinutulungan? Nakita ko po ang litrato. Sa album ninyo, ang babaeng kamukha ni Michael Salazar. Napabuntong hininga si Aling Lourdes. Tumingin ito kay Mia at sa pagkakataong yon, nakita ni Mia ang bigat ng buong mundo sa mga mata nito. Umupo ito sa isang silya, tila pagod na sa pagtakbo hindi lang ngayong gabi, kundi sa napakatagal na panahon. Alam kong darating din ang araw na ito. Mahinang sabi niya. Oras na para malaman mo ang lahat. Huminga siya ng malalim. Ako si Lourdes. At tama ka. May connection ako sa mga Salazar. Dati akong head nurse sa St. Jude Mental Hospital. Kinilabutan si Mia. Isang mental hospital? 1 taon na ang nakalipas. Pagpapatuloy ni Aling Lourdes, ang kanyang boses ay nanginginig sa pagsisimula ng pagkukwento. Isang gabi, may dinalang pasyente sa amin. Walang pangalan, walang record. Ang utos ay mula sa isang napakamakapangyarihang tao.
Ang utos ay ikulong siya, ihiwalay sa mundo, at siguraduhing walang sino man ang makakaalam na nandoon siya. Ang pasyenteng iyon, nagsimulang manginig ang boses ni Aling Lourdes, ay si Catherine Salazar, ang asawa ni Michael. Nanlaki ang mga mata ni Mia. Pero patay na siya, sabi sa balita. Hindi, mariing sabi ni Aling Lourdes, at isang butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang mata. Hindi siya namatay sa aksidente. Buhay siya. Ikinulong siya ni Don Ricardo, ang sarili niyang biyenan. Parang bombang sumabog ang mga salita sa loob ng maliit na bahay. Halos hindi makahinga si Mia sa kanyang narinig. Tinakot ni Don Ricardo ang pamilya ko. Pag-amin ni Aling Lourdes, puno ng pait. Binayaran niya ako para manahimik. At sa sobrang takot ko, ginawa ko. Naging kasabwat ako sa isang karumal-dumal na kasalanan. Araw-araw, dinadalaw ko ng konsensya ko habang nakikita ko si Catherine na unti-unting nawawalan ng pag-asa sa loob ng kanyang selda. Nasaan siya ngayon? Tanong ni Mia. Tinulungan ko siyang tumakas, sabi ni Aling Lourdes. Ilang linggo bago mo natagpuan ang mga bata. Nalaman kong may plano si Don Ricardo na patahimikin na siya ng tuluyan. Kaya itinakas ko siya. Ngunit pagkatapos noon, nawalan na kami ng komunikasyon. Hindi ko alam kung nasaan siya. Tumingin si Aling Lourdes sa tatlong natutulog na sanggol. Pero sigurado ako, dagdag niya, na ang pag-iwan niya sa mga anak niya sa tondo ay hindi pag-abandona. Isa yung desperadong hakbang ng isang ina para iligtas ang kanyang mga anak mula sa kanilang sariling lolo. Napatulala si Mia. Ang lahat ng kanyang paniniwala ay nagbago. Hindi siya isang kidnapper na nagtatago ng mga anak mula sa kanilang ama. Siya ang tanging taong nakatayo sa pagitan ng tatlong inosenteng buhay at ng isang napakakapangyarihang halimaw. Ang responsibilidad na naramdaman niya noong una ay mas bumigat pa ng 100 beses. Kailangan nating sabihin ito kay Michael, sabi ni Mia. Hindi, mabilis na sagot ni Aling Lourdes. Hindi natin alam kung gaano kalaki ang impluwensya ni Don Ricardo sa kanyang anak. Paano kung hindi siya maniwala? Paano kung mas lalo lang tayong mapahamak? Habang pinag-uusapan nila ang kanilang susunod na hakbang, biglang umubo si Kai. Isang tuyo at mainit na ubo. Hinawakan ni Mia ang noo nito. Napakainit. Nanginginig ang buong katawan ng bata. Aling Lourdes, sigaw ni Mia, puno ng panik. Mabilis na lumapit si Aling Lourdes. Habang tinitingnan niya ang bata, bigla itong nanigas. Nagsimulang manggisay ang maliit na katawan ni Kai. Kailangan niya ng gamot, sabi ni Aling Lourdes. Pero nasaan sila? Nasa gitna sila ng kawalan. Wala silang pera. At ang pinakamalapit na ospital ay siguradong puno ng mga taong nakakakilala sa mukha ni Mia mula sa balita. Wala silang magawa. Ang bawat oras na lumilipas ay parang isang karayom na tumutusok sa puso ni Michael. Ang impormasyong nakuha niya tungkol kay Aling Lourdes, ang dating head nurse, ay dapat sanang maging isang malaking hakbang pasulong. Ngunit tila naglaho itong parang bula. Walang record, walang kasalukuyang address. Ang tanging koneksyon niya sa katotohanan ay nawala. Lalo siyang napraning. Ang babaeng may hawak sa kanyang mga anak ay konektado sa parehong mental hospital kung saan may misteryong bumabalot sa pagkamatay ng kanyang asawa. Hindi na ito simpleng kidnapping para sa pera. May mas malalim, mas madilim na plano sa likod ng lahat. Sa gitna ng kanyang pag-iisip, pumasok ang kanyang ama, si Don Ricardo, sa kanyang opisina. May dala itong isang tablet. Michael, sabi nito, ang boses ay puno ng pekeng pag-aalala. May kailangan kang makita. Ipinakita niya ang screen kay Michael. Isa itong news report. Ayon sa isang source, sabi ng reporter,
Ang babaeng dumukot sa mga anak ni Salazar na nakilala bilang si Mia ay hindi nag-iisa. Miyembro di umano, siya ng isang malaking sindikato na sangkot sa human trafficking. Kasabay nito, ipinakita sa screen ang isang malabong CCTV footage. Si Mia tumatakbo sa palengke, ngunit ang video ay pinutol at inedit. Isang eksena kung saan may itinulak siyang isang lalaki ay inulit-ulit. Pinalabas na para siyang isang marahas na kriminal. Mayroon ding idinagdag na eyewitness na nagsasabing nakita di umano si Mia na may kasamang mga armadong lalaki. Lahat ay kasinungalingan, isang perpektong gawa-gawang kwento. Nakikita mo ba, anak? Sabi ni Don Ricardo. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalab. Hindi ito isang ordinaryong babae. Mapanganib siya. Ang mga bata ay nasa kamay ng mga halimaw. Naramdaman ni Michael ang pag-akyat ng galit sa kanyang dibdib. Galit sa babaeng iyon. Galit sa sarili niya dahil sa kanyang kawalan ng magawa. Mayroon pa, sabi ni Don Ricardo, ipinakita niya ang isa pang report, isang text message mula sa isang impormante. Narinig ko po na may sakit ang isa sa mga bata. Mataas daw po ang lagnat, pero ayaw nilang dalhin sa ospital dahil matututunton sila. Iyon na ang huling patak, ang imahe ng isa sa kanyang mga anak. May sakit, nanginginig sa lagnat, at hindi dinadala sa doktor. Ay sapat na para burahin ang lahat ng natitirang lohika sa isip ni Michael. Ang kanyang pag-aalala bilang isang ama ay nilamon ang lahat. Napatingin siya sa larawan ni Catherine sa kanyang lamesa. Tila nagmamakaawa ang mga mata nito, humihingi ng tulong para iligtas ang kanilang mga anak. Nagngalit ang kanyang mga ngipin. "Dad," sabi niya, ang boses ay malamig at puno ng panganib. "Tapusin na natin ito." Isang halos hindi mapansing ngiti ang sumilay sa labi ni Don Ricardo. "Ano ang plano mo, anak?" "Gagamitin ko ang lahat ng koneksyon ko, ang lahat ng kapangyarihan ko," sabi ni Michael. Tumatayo at lumalakad patungo sa bintana. Tinitingnan ang syudad sa ibaba na para bang pag-aari niya ito. "Ipapahanap ko siya sa bawat sulok ng bansang ito. At kapag nahanap na natin siya," humarap siya sa kanyang ama. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit. "Gawin ang lahat ng kailangan." Ang mga salitang yon ay musika sa pandinig ni Don Ricardo. Iyon lang ang kailangan niyang marinig. Iyon ang blankong tseke para isagawa ang kanyang tunay na plano. "Masusunod, anak," sabi niya. Pagkaalis ng kanyang ama, tinawagan ni Michael ang pinuno ng kanyang security team. Inulit niya ang kanyang utos. "Hanapin niyo siya. Walang palya." Habang nakikipag-usap siya, hindi niya namalayan ang isa pang tawag na pumapasok sa kanyang pribadong linya. Ang pribadong investigador. Mayroon itong bagong impormasyon, isang posibleng lokasyon, ngunit huli na. Ang desisyon ni Michael ay nabuo na. Isinara na ng galit at takot ang kanyang isipan sa anumang katotohanan. Ilang sandali pa, tumawag pabalik ang kanyang security head. "Sir, may balita na po ang isa sa mga informant natin," sabi nito. "Natunto na namin ang posibleng lokasyon nila. Isang lumang bahay sa probinsya ng Laguna." Hindi na nag-aksaya ng panahon si Michael. "I'm on my way," sabi niya. Sabay kuha ng susi ng kanyang sasakyan. Habang mabilis niyang tinatahak ang daan palabas ng syudad, ang tanging nasa isip niya ay ang mukha ni Mia mula sa edited na video. Isang kriminal, isang halimaw. At sa kanyang isip, isa lang ang hatol para sa babaeng yon. Ang oras ay tila gumagapang. Bawat segundo ay isang paghihirap para kay Mia habang pinagmamasdan niya si Kai na nanginginig sa lagnat. Ang balat nito ay parang apoy. Ang dati malakas na iyak ay ngayoy mahina at garalgal na. Tila nauubusan na ito ng lakas. "Parating na si Lola Lourdes mo, anak,"
Paulit-ulit na bulong ni Mia, kahit hindi niya alam kung para kanino ang mga salitang iyon. Para sa bata o para sa sarili niya. Magtiis ka lang ng kaunti. Iniwan niya ang 2 sanggol na natutulog sa higaan para umupo sa tabi ni Kai, patuloy na pinupunasan ng basang tela ang nag-aapoy na balat nito. Bawat pangingisay ng maliit na katawan ay parang isang saksak sa kanyang puso. Wala siyang magawa. Isang pakiramdam ng ganap na kawalan ng kapangyarihan ang lumamon sa kanya. Dito, sa gitna ng kawalan, wala siyang pera, walang gamot, walang matatakbuhan. Ang tanging naririnig niya ay ang pag-iyak ni Kai at ang malakas na kabog ng kanyang dibdib. Napapikit siya at nagdasal. Isang desperadong panalangin sa kung sino mang Diyos na nakikinig. Wag po siya. Ako na lang po. Parang awa niyo na. Wag ang bata. Pagkatapos, sa gitna ng katahimikan ng bukirin, may narinig siyang isang tunog. Isang ugong. Ugong ng mga sasakyan. Papalapit. Mabilis na tumayo si Mia. Ang puso niya ay biglang bumilis ang tibok. Sumilip siya sa maliit na siwang sa bintanang gawa sa kahoy. Ang nakita niya ay nagpatigil sa kanyang paghinga. Hindi lang isang sasakyan, isang convoy ng mga itim at makikintab na kotse ang huminto sa harap ng kanilang maliit na bahay. Mula sa mga ito ay bumaba ang mga lalaking nakasuot ng itim. At mula sa nangungunang sasakyan, bumaba ang isang lalaki, matangkad, nakasuot ng mamahaling damit at may aurang hindi maikakaila. Si Michael Salazar. Napaatras si Mia na taranta. Ito na. Ito na ang kinatatakutan niya. Nahanap na sila. Bago pa siya makapag-isip kung ano ang gagawin, isang malakas na kalabog ang yumanig sa buong bahay. Ang kanilang marupok na pinto ay bumagsak, nawasak mula sa bisagra nito. At sa bukana ng pinto, tumambad ang anyo ni Michael Salazar. Ang kanyang muka ay isang maskara ng purong galit. Ang kanyang mga mata, nang magtama ang mga ito sa mga mata ni Mia, ay puno ng pagkamuhi. Sandali lang. Nagsimulang magpaliwanag si Mia, nanginginig ang boses. May sakit siya. Huwag kang magsalita! Sigaw ni Michael. Ang boses niya ay dumagundong sa maliit na espasyo. Bawat salita ay puno ng paghuhusga. Naglakad siya papasok. Ang kanyang mga mata ay nilibot ang kwarto, ang karalitaan, ang lumang higaan, at ang kanyang 3 anak. Para sa kanya, ito ang kumpirmasyon ng lahat ng kasinungalingan sa media. Ang mga mata nila ay muling nagtagpo. Sa mga mata ni Mia, nakita niya ang takot at desperasyon. Pero sa mga mata ni Michael, ang nakita ni Mia ay hindi isang ama na naghahanap sa kanyang mga anak. Ang nakita niya ay isang berdugo. Inangat niya ang kanyang mga kamay. Pakiusap, nagkakamali ka. Nagkakamali? Putol ni Michael sa kanya. Isang mapait na tawa ang kumawala sa kanyang lalamunan. Nakikita ko ang lahat. Ang dumi. Ang panganib na idinulot mo sa kanila. Lumapit siya. Bawat hakbang ay mabigat. Napaatras si Mia hanggang sa mapasandal siya sa dingding. Ang kanyang katawan ay nagsisilbing panangga sa mga bata sa likod niya. Tumayo si Michael sa harap niya. Nagngingit-ngit ang mga ngipin sa galit. Nasaan ang mga anak ko, kidnapper? Ang salitang iyon ay tumama kay Mia na parang isang sampal. Bago pa siya makasagot, bago pa niya maipagtanggol ang sarili, may mga aninong lumitaw sa likuran ni Michael. Ang kanyang mga security team, naisip ni Mia. Ngunit hindi. Iba ang mga ito. Ang kanilang mga mukha ay malamig at walang emosyon at ang kanilang mga kamay may hawak na baril. Nakatutok ang mga ito hindi lang kay Mia, kundi pati na rin kay Michael. Natigilan si Michael. Lumingon siya. At ang galit sa kanyang mukha ay napalitan ng pagkalito. Ang lalaking nangunguna sa grupo ay ngumisi. Isang malamig at nakakatakot na nangisi.
Salamat sa pagturo ng daan, Mr. Salazar. Sa isang iglap, gumuho ang lahat ng kasiguraduhan ni Michael. Ang mga taong inaakala niyang tauhan niya ay biglang naging mga kaaway. Ang baril na nakatutok sa kanya ay kasing lamig ng katotohanang unti-unting lumilinaw sa kanyang isipan. Anong ibig sabihin nito? Tanong ni Michael. Ang kanyang boses ay nanatiling kalmado sa kabila ng tumitinding tensyon. Ang utos ay simple lang, sagot ng leader ng mga armadong lalaki, hindi inaalis ang pagkakangisi. Burahin ang lahat ng bakas. At kasama ka na pala doon, Mr. Salazar. Mukhang alam mo na ang hindi mo dapat malaman. Ang mga salita ng kanyang ama ay umalingaw-ngaw sa isip ni Michael. Burahin ang lahat ng bakas. Hindi maari. Ngunit ang katotohanan ay nasa harap na niya. Kasing linaw ng dulo ng baril na nakatutok sa kanya. Ang kanyang ama. Ang sarili niyang ama. Siya ang may pakana ng lahat. Ang galit na naramdaman niya para kay Mia ay biglang nag-iba ng direksyon. Napalitan ito ng matinding galit para sa kanyang ama at isang nakakasuklam na pakiramdam para sa kanyang sarili. Naging bulag siya. Naging isang kasangkapan. Ang mga bata, sabi ni Michael, ang kanyang mga mata ay pasimpleng lumingon sa likuran niya kung nasaan si Mia at ang tatlong sanggol. Wala silang kasalanan. Mas lalo silang walang puwang sa mundong ito. Malamig na sagot ng lalaki. Kasabay ng salitang yon, isang putok ang umalingaw-ngaw. Hindi nag-isip si Michael. Gamit ang instinct, itinulak niya ang pinakamalapit na mesa at ginamit itong panangga. Kasabay ng paghila sa leader ng mga armado. Nagsimula ang kaguluhan. "Pumasok ka sa kwarto!" Sigaw niya kay Mia habang nakikipagbuno siya sa lalaki. "Lock the door!" Nataranta si Mia. Ang takot ay nagyayelo sa kanyang mga ugat. Ngunit ang sigaw ni Michael ay pumunit sa kanyang pagkatulala. Binuhat niya ang dalawang sanggol habang ang nanginginig na si Kai ay nasa balikat niya. Mabilis siyang pumasok sa katabing maliit na silid at isinara ang pinto. Walang lock. Ginamit niya ang kanyang buong bigat para itulak ang pinto. Sa labas, naririnig niya ang mga sigawan, ang tunog ng mga nababasag na gamit, at ang mga nakabibinging putok ng baril. Niyakap niya ang tatlong bata. Ang kanyang katawan ay nanginginig. Ang lalaking inakala niyang halimaw ay inililigtas sila. Isang malakas na kalabog ang yumanig sa pintong kanyang sinasandalan. May sumusubok pumasok. Sumigaw siya sa takot. Muling bumukas ang pinto. Hindi si Michael, isa sa mga armadong lalaki. Ngumisi ito nang makita sila sa sulok. Itinaas nito ang kanyang baril. Ipinikit ni Mia ang kanyang mga mata. Niyakap niya ng mahigpit ang mga bata. Ginawang panangga ang sarili niyang likod. Handa na siyang salubungin ang sakit, ang dilim, ngunit walang dumating. Sa halip narinig niya ang isang malakas na kalabog. Idinilat niya ang kanyang mga mata. Nakita niyang nakahandusay sa sahig ang lalaki, walang malay. Sa likod nito ay nakatayo si Michael. Hawak ang isang piraso ng kahoy. Hingal na hingal siya, may galos sa pisngi, ngunit matatag ang kanyang tindig. Muling tumama ang kanilang mga mata. Sa pagkakataong ito, wala nang galit, tanging pagod at isang katanungan. "Ligtas kayo?" tanong ni Michael. Ang kanyang boses ay nanginginig, ngunit puno ng pag-aalala. Tumangulang si Mia, hindi makapagsalita. Ngunit ang katahimikan ay panandalian lamang. Mula sa labas, narinig nila ang tunog ng sirena ng pulis. Hindi lang isa, kundi marami. "Mia, Michael, lumabas na kayo." Sigaw ng isang pamilyar na boses, si Aling Lourdes. Dali-dali nilang binuksan ang pinto. Sa labas, nakita nila si Aling Lourdes na kausap ang isang opisyal ng pulis. Sa sahig ay nakahandusay ang ilang sa mga tauhan ni Don Ricardo. Nakagapos na. Lumapit si Michael kay Aling Lourdes.
Paano mo nalaman? May connection ako, Michael. Sagot ni Aling Lourdes. Tinitingnan si Mia at ang mga bata. At sapat na ang aking kasalanan. Oras na para lumabas ang lahat ng katotohanan. Inabot ni Aling Lourdes kay Michael ang isang lumang cassette tape. Ito ang diary ni Catherine. Ang mga huling salita niya bago siya mawala. Pakinggan mo. Nag-aalangan man, kinuha ni Michael ang tape. Sa tulong ng pulis, agad nilang pinatugtog ito sa isang lumang recorder. Ang tunog ng mahinang boses ni Catherine ang pumuno sa buong lugar. Mahal kong Michael, kung naririnig mo ito, malamang ay patay na ako. O mas malala, nakakulong. Nalaman ko ang plano ni Daddy. Ayaw niyang tanggapin ang pagmamahala natin. Ayaw niya sa akin, sa mga anak natin. Sinabi niyang balak niyang iligpit kami, na isa lang kaming sagabal sa kanyang kapangyarihan. Nakausap ko si Nurse Lourdes. Siya ang tanging pag-asa ko. Sinabi niya na tutulungan niya akong tumakas at iligtas ang mga bata. Kung sakaling hindi ko magawa, pakiusap Michael, hanapin mo ang mga anak natin. At huwag kang maniniwala sa kahit anong sabihin ni Daddy. Siya ang halimaw. Ang boses ni Catherine ay unti-unting nanghina hanggang sa marinig na lang ang tunog ng isang paghikbi. At pagkatapos ay katahimikan. Napuno ng galit ang mukha ni Michael. Hindi na ito galit para kay Mia, kundi galit para sa kanyang sarili, sa kanyang pagiging bulag at galit sa kanyang ama. Don Ricardo, bulong niya, ang kanyang mga kamao ay nakakuyom. Sa gitna ng katahimikan at gulat ng lahat, may isang bagong tunog ang umalingaw-ngaw. Isang tawag sa radyo mula sa isang pulis. Sir, may natanggap kaming impormasyon mula sa isang informant. Isang babae na tumutugma sa description ni Catherine Salazar. Nakita malapit sa isang abandonadong gusali sa Barangay Santa Elena. Lahat ng mata ay napatingin kay Michael. Isang matinding pag-asa ang sumilay sa kanyang mga mata. Buhay si Catherine, ang kanyang asawa. Napatingin siya kay Mia at sa tatlong sanggol na mahigpit na niyakap nito. Ang babaeng inakala niyang kaaway ay ang tanging nagprotekta sa kanyang pamilya. Tara na, sabi niya. Ang kanyang boses ay puno ng bagong determinasyon. Hahanapin natin siya. Ang tunog ng sirena ay sumasabay sa mabangis na pagtibok ng puso ni Michael. Bawat metro na tinatahak ng kanilang convoy patungo sa abandonadong gusali ay parang isang walang katapusang paglalakbay sa pagitan ng pag-asa at impyerno. Paano kung hindi siya iyon? Paano kung huli na ang lahat? Sumasayaw ang mga tanong sa kanyang isip, ngunit pinipilit niyang isantabi ang mga ito. Kailangan niyang maging matatag. Para kay Catherine, para sa kanyang mga anak. Nasa tabi niya si Mia sa loob ng sasakyan ng pulis. Mahigpit na yakap si Kai na natutulog na. Si Aling Lourdes ay nasa likod kasama sina Leo at Jack. Ang tahimik na presensya nila ay isang paalala ng lahat ng pinagdaanan nila. Nang marating nila ang lugar, ang abandonadong gusali ay tila isang kalansay sa gitna ng kadiliman. Bumaba si Michael, ang kanyang mga mata ay sinusuri ang bawat madilim na bintana. Hatiin ang grupo! Suriin ang bawat kwarto! Utos ng police captain. Sumama si Michael sa isang grupo ng mga pulis. Sa bawat pinto na binubuksan nila, sa bawat madilim na pasilyo na kanilang tinatahak, lalong bumibigat ang kanyang dibdib. Catherine! Sigaw niya. Ang kanyang boses ay umaling-awngaw sa walang laman na gusali. Tanging ang echo lang ng sarili niyang boses ang sumasagot. Nagsimula ng gumapang ang desperasyon sa kanyang puso. Ngunit pagkatapos, may narinig siyang isang mahinang tunog, isang ungol. Galing sa dulo ng pasilyo, sa likod ng isang bakal na pinto na nakakandado. Dito! Sigaw niya.
Mabilis na sinira ng mga pulis ang pinto. At doon, sa isang sulok, sa gitna ng alikabok at dilim, nakita niya siya. Nakaupo sa sahig, nakayakap sa kanyang mga tuhod. Ang kanyang buhok ay mahaba at magulo. Ang kanyang damit ay marumi. Payat na payat siya. Ngunit nang dahan-dahan niyang iangat ang kanyang ulo, nakita ni Michael ang mga matang yon. Ang mga matang minahal niya. Dahan-dahan siyang lumapit. Natatakot na baka kapag gumalaw siya ng mabilis, maglalaho ito na parang isang panaginip. "Catherine?" Bulong niya. Ang kanyang boses ay basag. Tumingin ito sa kanya. Ang mga mata ay puno ng pagkalito, takot at isang kislap ng hindi paniniwala. Matagal itong napatitig. Tila sinusuri kung totoo ba ang nasa harap niya. "Michael, totoo ka ba?" Ang kanyang boses ay mahina, garalgal, tila matagal nang hindi nagagamit. Hindi na sumagot si Michael. Mabilis siyang lumapit at lumuhod sa harap nito. Niyakap niya ito ng mahigpit, maingat, na para bang ito ang pinakamahalaga at pinakamarupok na bagay sa buong mundo. Naramdaman niya ang panginginig ng katawan nito. Naramdaman niya ang mga luhang bumabasa sa kanyang balikat. At sa yakap na yon, ang lahat ng sakit at pagluluksa ng nakaraang taon ay nagsimulang maghilom. Pagkatapos ng ilang sandali, marahan siyang humiwalay at hinaplos ang mukha nito. "Nandito na ako. Mahal ko. Tapos na ang lahat." Ang mga mata ni Catherine ay napunta sa may pinto. Nakita niya si Aling Lourdes. At sa mga bisig nito at ni Mia, nakita niya ang 3 maliliit na bundle. Ang mga anak natin?" Tanong niya. Ang kanyang boses ay puno ng pananabik at pagtataka. Tumango si Michael, may ngiti at luha sa kanyang mga mata. Marahang lumapit si Mia. Tumingin siya kay Catherine, isang tingin ng paggalang at pag-unawa. Dahan-dahan niyang inilipat si Kai mula sa kanyang mga bisig papunta sa mga bisig ni Catherine. Sa unang pagkakataon, nayakap ni Catherine ang kanyang anak. Humagulgol siya, isang iyak ng purong saya at pagmamahal. Hinalikan niya ang noo nito, ang maliliit nitong kamay. Isa-isang ipinasa sa kanya nina Aling Lourdes at Mia sina Leo at Jack. Sa wakas, pagkatapos ng napakatagal na panahon, kumpleto na sila. Habang papalabas sila ng gusali, sinalubong sila ng police captain. "Sir," sabi nito kay Michael, "hawak na po namin si Don Ricardo. Sinubukan niyang tumakas ng bansa." Tumingin si Michael sa kanyang ama na ipinapasok sa isang police car. Nagtama ang kanilang mga mata. Ngunit walang nakita si Michael kundi isang estranghero. Sa ospital, matapos masigurong ligtas at nasa maayos na kalagayan si Catherine at ang 3 bata, isang kakaibang kapayapaan ang bumalot sa silid. Si Catherine ay nakahiga. Yakap ang kanyang 3 anak. Si Michael ay nakaupo sa tabi niya. Hawak ang kanyang kamay. Mula sa may pintuan, tahimik na pinanood ni Mia ang eksena. Isang perpektong larawan ng isang pamilya. Naramdaman niya na tapos na ang kanyang papel. Isa lang siyang tagapag-alaga. Isang estranghero na napadaan lang. Dahan-dahan siyang tumalikod, handa ng tahimik na umalis at bumalik sa dati niyang buhay. "Mia, sandali." Napatigil siya. Tinawag siya ni Michael. Lumingon siya. Nakatayo na ito ngayon. Seryoso ang muka. "Huwag ka munang umalis." Lumipas ang ilang buwan. Ang ingay ng mga sirena ay napalitan ng katahimikan. Ang takot sa bawat gabi ay napalitan ng payapang pagtulog. Unti-unting naghihilom ang lahat ng sugat. Si Don Ricardo ay napatunayang nagkasala sa lahat ng kanyang mga krimen at nahatulan ng habambuhay na pagkakakulong. Ang Salazar Corporation ay dumaan sa isang malaking pagbabago sa ilalim ng bagong pamumuno ni Michael. Isang pamumuno na may puso,
at integridad. Si Catherine, sa tulong ng mga doktor at ng walang sawang pagmamahal ng kanyang pamilya, ay unti-unting bumabalik sa dati. Ang trauma ay naroon pa, ngunit sa bawat araw na kasama niya ang kanyang mga anak, mas lumalakas siya. At si Mia, hindi na siya umalis. Formal siyang kinuha ni Michael bilang personal na tagapag-alaga ng mga bata. Binigyan siya ng sarili niyang kwarto sa mansyon ng mga Salazar, mga bagong damit, at lahat ng bagay na hindi niya kailanman narada. Ngunit sa kabila ng lahat ng iyon, mayroon pa ring isang pader na hindi nakikita sa pagitan niya at ng pamilya. Isang empleyado lang siya, isang tagalabas. Isang hapon, habang naglalaro siya kasama sina Kai, Leo, at Jack sa malawak na hardin ng mansyon, pinagmamasdan siya ni na Michael at Catherine mula sa terrace. Ang mga bata ay tumatawa ng malakas. Ang kanilang mga mata ay laging nakatingin kay Mia, na para bang siya ang sentro ng kanilang maliit na mundo. "Tingnan mo sila," mahinang sabi ni Catherine, nakasandal sa balikat ni Michael. "Mahal na mahal nila si Mia." "Paano namang hindi?" sagot ni Michael. Siya ang nagligtas sa kanila. Ibinigay niya ang lahat. Tumingin si Catherine kay Michael. May isang desisyon sa kanyang mga mata. "Michael, hindi sapat na bayaran lang natin siya. Utang natin sa kanya ang buhay ng ating mga anak. Ang buhay nating lahat." Tumango si Michael. Alam na alam ang nasa isip ng kanyang asawa. Pareho sila ng nararamdaman. Kinagabihan, pagkatapos nilang patulugin ang mga bata, tinawag nina Michael at Catherine si Mia para sa isang pag-uusap sa kanilang sala. Kinabahan si Mia. Alisin na ba siya? Ngayong magaling na si Catherine, baka hindi na nila siya kailangan. "Maupo ka, Mia," sabi ni Catherine. Ang boses ay malambing. Umupo si Mia sa gilid ng sofa, hindi mapakali. "Mia," panimula ni Michael, "alam naming walang halaga ang makakatumbas sa ginawa mo para sa amin. Pero may gusto kaming ibigay sa'yo. Isang bagay na higit pa sa pera." Huminga ng malalim si Catherine at hinawakan ang kamay ni Mia. Nagulat si Mia sa init ng palad nito. "Sa mga panahong wala ako sa tabi ng mga anak ko," sabi ni Catherine. Ang kanyang mga mata ay nagsisimulang mamasa. "Ikaw ang naging ina nila. Ikaw ang nagbigay sa kanila ng init, ng proteksyon, at ng pagmamahal. Ikaw ang kanilang unang ina." Hindi na napigilan ni Mia ang mga luha. "Hindi ka lang tagapag-alaga, Mia. Isa kang biyaya," pagpapatuloy ni Catherine. "At hindi namin kayang isipin ang pamilyang ito na wala ka." Tumingin si Michael kay Mia. Ang kanyang mga mata ay puno ng sinseridad at paggalang. "Gusto naming maging parte ka ng pamilyang ito bilang aming panganay na anak." Natigilan si Mia. Ang kanyang paghinga, ang tibok ng kanyang puso, ang buong mundo niya ay huminto. "Ano po?" "Gusto ka naming ampunin, Mia," sabi ni Catherine. Humihigpit ang hawak sa kanyang kamay. "Para maging opisyal na kapatid ni na Kai, Leo, at Jack. Para maging anak namin." Sa unang pagkakataon sa buong buhay niya, ang batang babae na iniwan sa gitna ng ulan ay nakahanap ng isang tunay na tahanan. Ang lahat ng pader na itinayo niya sa paligid ng kanyang puso ay tuluyan ng gumuho. Humagulgol siya, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa purong kaligayahan. Niyakap siya ni na Catherine at Michael, isang yakap na puno ng pagtanggap, pagmamahal, at pangako ng isang bagong simula. Makalipas ang ilang araw, sa ilalim ng gininto ang liwanag ng papalubog na araw, ang buong pamilya ay nasa hardin. Karga ni Michael si Kai, karga ni Catherine si Leo, at nasa mga bisig naman ni Mia si Jack. Nakatayo silang 5, magkakatabi. Pinagmamasdan ang paglubog ng araw. Inilagay ni Michael ang kanyang kamay sa balikat ni Mia. Isang kilos ng isang ama,
isang kilos ng pagprotekta. Tumingin si Mia sa kanyang bagong pamilya, sa kanyang mga magulang, sa kanyang mga kapatid. Hindi na siya ang batang babae mula sa tambakan. Siya si Mia Salazar, isang anak, isang ate, isang ina, at sa wakas, siya ay buo. At dito nagtatapos ang kwento ni Mia, Michael, at ng kanilang pamilya na binuo ng pagmamahal at sakripisyo. Mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat. Salamat sa inyong paglalakbay kasama ang bawat karakter sa kwentong ito. Sa bawat kabanata na aking isinusulat, kasama ninyo akong kinabahan, natakot, umiyak, at umasa. Naramdaman ko ang bigat sa dibdib ni Mia sa bawat pagtakas, ang nag-aalab na galit at pagsisisi ni Michael, at ang walang katumbas na pag-ibig ng isang ina mula kay Catherine. Ang kwentong ito ay isang paalala na ang tunay na pamilya ay hindi laging konektado ng dugo, kundi ng mga pusong pinag-isa ng sakripisyo, pag-unawa, at pag-ibig na walang hinihintay na kapalit. Isa itong mensahe ng pag-asa na kahit sa pinakamadilim at pinakamasakit na kabanata ng ating buhay, laging mayroong puwang para sa pagpapatawad, paghilom, at para sa isang panibagong simula. Ngayon, nais kong marinig ang inyong mga saloobin. Anong aral ang pinakapumatak sa inyong puso? Aling eksena ang hindi ninyo malilimutan? Mangyaring iwanan ang inyong mga komento sa ibaba. Ang inyong bawat salita ay mahalaga at nagsisilbing inspirasyon sa akin. Hanggang sa ating muling pagsasama sa susunod na kwento. Mula sa inyong manunulat na laging nagpapasalamat, paalam.